Hi Gemini! Welcome ulit sa Amihan Tarot. Ito ay general reading. Pwede ka makarelate, pwede hindi. So, kunin mo lang kung ano yung mga messages para sa'yo. At remember, ito ay mensahe lamang o gabay lamang. So, nasa sa'yo yan kung paano mo kukontrolin o i-apply sa sitwasyon mo sa buhay. At kung napadaan ka sa aking channel, Gemini, please subscribe. Pakihit ang notification bell at kung makakarelate ka sa reading na ito, please like, share, and comment na rin. So, Gemini, ano ang mga mensahe sa'yo? Happily ever after. So, ang nakikita ko rito is, kung sa pamilya mo o sa trabaho mo, masaya ka. Masaya kang nagtatrabaho, masaya kang nandito kasama ang mga taong ito. Kaya nga sabi ko, family, or pwede rin kasi sabihin natin may tinuturing ka ng pamilya sa trabaho eh. Dahil matagal ka nang nandoon, so tingin mo sa kanila, pamilya na rin. So, hindi ko sinasarado to sa pamilya lang, kundi pwede rin sa isang trabaho or business na, halimbawa, meron ka. So, yung mga tao doon, tinuturing mo ng kapamilya. Kasi, matagal mo silang nakakatrabaho. So, nandoon yung focus mo ngayon at masaya ka sa mga ginagawa mo, sa mga nakikita mo. And then, confusion. So, kung meron mang let's say may mga bagay na minsan nalilito ka, siguro dahil nga, kung ito ay sa trabaho, natural minsan pag maraming trabaho, ando doon yung stress. Ando doon yung nalilito ka, kung anong uunahin mo, kung ito bang project na to, o ito bang sinasabi ng boss mo o yung nakikisuyo sa'yo yung kasamahan. So, depende yan. Depende mo kung paano mo i-apply. Pero, itong confusion na to is may kinalaman sa trabaho o sa pamilya. Maaaring kahit masaya ka, may mga times na yung member ng pamilya mo is nagkakaroon ng problema. So, minsan naaapektuhan ka. And then, can we talk? Confession. So, kung sino man to, pwedeng maaaring kilala mo, maaaring natural kakilala mo kasi may kipag-usap ka, pero pwedeng romantic partner, pwedeng kaibigan, o pwedeng sa trabaho. Pwedeng meron kang sasabihin tungkol sa trabaho mo at kailangan mo sabihin yun sa boss mo. O meron kang nagawang mali, ngayon, di ka mapakali, kaya nga nalilito ka. So, sasabihin mo na para hindi ka nagkakarga ng bigat sa dibdib mo. Di ba may mga eksenang ganun na pag meron kang nagawa, kahit maliit na bagay lang yan, tapos hindi mo sinasabi, parang merong pangungonsensya sa sarili mo na gusto mong sabihin, kung ano man yun. So, now, we'll see. Gemini, ano ang paparating na message para sa'yo this week? Ito ay reading from July 27 to August 2, 2026. So, ano ang mga paparating na mensahe kay Gemini? Ang iyong overall energy, 7 of Swords. Ang iyong challenge, Wheel of Fortune. And then, ang iyong opportunity, the Magician. Itong happily ever after, ito yung nakita ko na, so ngayon maliwanag na sa akin. Ito yung gusto mong mangyari. Gusto mo, let's say, nasa middle age ka na. Gusto mo magkaroon ng stable at long-term na relasyon. At yung relasyon na yun is natural, long-term, panghabang buhay na. Masaya. Kasi yun naman ang gusto ng mga bawat tao, 'di ba? Pero dahil nga hindi pa nangyayari sa ngayon, andun yung nako-confuse ka na o medyo nag-aalala ka na dahil hindi ka na nga bata, 'di ba? Hindi ka na bata. So, itong Can We Talk na to, pwedeng ito yung time na gusto mo nang ipagtapat o sabihin sa isang tao kung ano yung nararamdaman mo. Kasi maybe for the long time mo nang tinatago tong emosyon na to, kung sino man to o sinong involved dito. Di ba?
Kasi, yun yung nakikita kong energy dito sa mga barahan na to. And then, ang iyong energy, overall energy ngayon is 7 of Swords. See, kaya yun ang sinabi ko happily ever after, but actually, ito yung gusto mo. Which is hindi pa nangyayari, kaya nagdadala ng kalituhan sa'yo. At kung sino man tong tao na gusto mo makasama for habang buhay, is parang hindi niya pa alam na yun yung pagtingin mo sa kanya. So, maybe ito yung time na gusto mo nang sabihin kung ano yung gusto mo sabihin sa kanya. Kung ano yung totoong nararamdaman mo. Since nakita ko kasi itong 7 of Swords, 7 of Swords is, ito yung gusto mong gumawa ng isang strategy kung paano mo kakausapin, kung paano kayo magkakausap. Pero at the same time, ando dun yung nawawalan ka ng tiwala sa sarili mo. Parang, alam mo, hindi ka believe sa sarili mo na kakayanin mo ba o magugustuhan ba ako ng taong to. Ganun yung nakikita kong energy mo ngayon. Ando dun yung alinlangan. Kung same ba kayo ng energy nitong taong ito pagka nagpahiwatig ka sa kanya. So, kaya ang iyong challenge ay Wheel of Fortune. Yun, gusto mong magbago, gusto mo ng panibagong yugto ng buhay mo. Gusto mo makipagsapalaran. Pero hindi mo nga magawa kasi parang pinanghinaan ka ng loob. Sa tingin mo, hindi mo kaya. Ando dun yung pag-aalinlangan. Kaya, yun din yung challenge mo. Paano mo magagawa ng may lakas ng loob? Kumbaga, paano ka rito, ng pagkakataon. Because the Wheel of Fortune is taking a chance also. Magbabaka sakali ka, maglalakas loob ka. Pero wala kang tiwala sa sarili mo sa ngayon. Nangihina ka. Medyo hindi ka ganun ka-confident. And then, ang iyong opportunity, the Magician. May opportunity ka na ibahin yang nararamdaman mo. Kung sa tingin mo, yan yung pakiramdam mo na baka hindi ka pansinin o hindi kayo parehas ng energy, pwede mong baguhin yun. Pwede mong kausapin yung sarili mo sa salamin at palakasin ng loob mo. Kasi minsan, di ba, napanghihinaan ka ng loob dahil sa sarili mong isip. So, imbis na malakas ang loob mo, nauuna yung emosyon mo, yung takot. So, yun yung nakikita ko rito. Pero since Magician to, pwede mong gawin. Pwede mong ibahin. Diba? Pwede mong kontrolin na huwag kang maduwag. Gawin mong opposite. Laksan mo yung loob mo. Yun yung nakikita ko rito. So now, let's clarify, Gemini. Ano ang messages para kay Gemini this week? 5 of Wands. Yes, conflict. Alam mo, yun ang mahirap May gusto kang bagay, pero may conflict ka sa isip mo. Napangungunahan ka ng takot. So, paano ka magkakaroon ng liwanag? Paano magiging clear sa'yo o sa taong to kung ano yung gusto mong iparating? Dahil sa'yo pala, nandoon na yung blockage Ikaw na mismo yung nagsisimula ng ng distansya o ng pagpigil sa sitwasyon na kung tutusin, pwede namang mag-move forward o magkaroon ng progress, di ba? Hindi mo alam, baka mamaya itong tao na gusto mo is naghihintay lang pala. Pero dahil nga sa wala kang tiwala sa sarili mo, hindi ka confident, nagkakaroon ng blockage. So, yun yung nakikita ko rito. That's why merong 5 of Wands. Diba? And then confusion. So, itong iniisip mo to is sa isip mo lang. Sa sarili mo. And then Wheel of Fortune. Kung gusto mo ng pagbabago, kailangan mo maging malakas ang loob mo, Gemini. Hindi ka pwedeng umatras sa laban, sabi nga. The Justice. See? Kailangan mo raw timbangin. Paano ka nga naman daw magkakaroon ng level up o progreso sa isang sitwasyon kung ikaw mismo hindi mo kaya ng pagbabago. So, sinasabi ng universe na ikaw lang ang pwedeng
magkaroon ng papel sa buhay mo. Kung paano mo, kasi parang kwento yan, di ba? Ang buhay ay parang kwento. Paano ka makakabuo ng kwento kung hindi ka magsusimulang gumawa ng istorya o magsulat sa papel, di ba? So, mangyayari lang yun pag ikaw mismo ang gagawa. So, ganito yung nangyayari doon. Gusto mo ng pagbabago, pero dahil nga sa confused ka o nalilito ka o may issue sa sarili mo, sa pagiging yung self-confident mo, naduduwag ka, nawawala ka ng tiwala sa sarili mo, ito na yung time na kailangan mong pag-isipang maigi. Ikaw ang magdidesisyon kung paano magkakaroon ng pagbabago. Diba? Lalo na kung alam mong nasa age ka na para mag-settle down at magkaroon ng pamilya. Ito yung time na iisipin mo na baka mahuli ka na sa biyahe. Diba? May opportunity na, bigla mo pang pinakawalan. Yun yung nakikita ko rito. And then, the Magician, ang iyong opportunity, King of Cups. Yes. Bigay mo raw. Bigay mo raw yung puso mo. Ipakita mo. Kasi kung hindi mo ipapakita yan, paano makikita ng taong gusto mong makasama? Kung tinatago mo, di ba? Parang tao lang yan eh. Pag may taguan, di ba? Paano makikita kung nagtatago? So, ganun din yung emosyon mo o puso mo, Gemini. Ipakita mo. Kung maaari, magbigay ka ng sign sa taong to. Para hindi naman siya laging nanguhula. Di ba? Kasi may mga taong ganyan, nag-iintay lang. Lalo na kung parehas kayong may takot at nagkaroon ng trauma from the mga past experience ninyo. When it comes to ganitong situation. Diba? So now, kunin natin ang iyong past, present, at future na energy, Gemini. Universe, ano pa ang mga message na bibigay mo o paparating kay Gemini this week? So, ang iyong past energy, 2 of Cups. Ang iyong present, 5 of Wands, lumabas na naman. And then, ang iyong future energy, 7 of Wands. 2 of Cups. Yan yung past energy mo. Sabi ko nga gustong-gusto mo ng 2 people coming together. Kumbaga, ito ay isang relasyon. Pwedeng marriage, pwedeng romantic na relasyon sa isang tao. Yun yung wini-wish mo eh. Ito yung gusto mo. Pagsasama ng dalawang tao at punong-puno ng pagmamahal. Yung ibibigay mo kung ano yung meron ka. Kaya itong happily ever after na to is, iyan yung gusto mo. Kasi in the past, yung pa rin yung energy mo eh. Tungkol sa mahal sa buhay o yung magiging kapartner mo. Isasama mo kung saan ka pupunta na chapter ng buhay mo. Diba? Panibagong yugto ng buhay mo. Kasama mo siya, gusto mo yun. And then, ang iyong present energy, 5 of Wands. Diba? Lumalabas. Conflict. Hindi mo, naguguluhan ka pa rin, naduduwag ka. So, kailangan mong ibahin to, Gemini. Lakasan lang ng loob yan, sabi nga ng iba. Kung gusto mong magkaroon ng magandang resulta, positive na result, kailangan mong sumugal. Kailangan mong sumubok. Kahit alam mong kahit hindi mo alam kung anong resulta, maganda man o hindi, susubok ka pa rin. Diba? So, huwag mo itong hayaan, si 5 of Wands, which is conflict. And then, ang iyong future energy, 7 of Wands. Ando doon pa rin yung struggle, ha, Gemini? Nag-i-struggle ka pa rin, hindi mo alam kung paano yung gagawin mo. Pero, pag ito, kinlarify natin mamaya, kasi 7 Wands is also, yung hindi susuko. Kahit na alam mong may takot, kahit alam mong may failure, hindi ka pa rin susuko. So, sana yun yung maging outcome pagdating ng clarification. So, now, i-clarify natin, Gemini. 2 of Cups. 6 of Cups. Oh, alam ko na. So, itong taong ito,
na gusto mong makaka-partner o maging partner for life, is ito yung taong kakilala mo na dati pa. So, kung noon crush lang, at nagkaroon na kayo ng, let's say, dati kayong high school classmates, kung magka-batch kayo nung high school, pwede rin magkapit-bahay kayo. Pero hindi alam ng babaeng o ng lalaking to o babaeng to o ng taong to na meron ka na talagang gusto sa kanya. Pero tinago mo yun. And then, habang lumalaki ka o tumatanda ka, yes, tuloy ang buhay, pero hindi mo pa rin siya nakakalimutan. Siya pa rin yung gusto mo. Oh, kasi feeling mo ito yung taong may soulmate mo. Yung iyong forever. Kaya alam ko na ting makikita mo to para kang, alam mo yung kinikilig, na hindi mo ma-explain yung sarili mo. Pag nakikita mo siya o nakakasama mo tong taong to. Okay, and then, ang present energy, 5 of Wands. Alam mo, nakikita ko rito, Gemini. Kung ikaw lalaki ha, tapos itong mo is babae. Alam mo yung tingin ko sa'yo, torpe. Torpe ka, hindi mo ma-express kung ano yung nararamdaman mo. Diba? Pero uso pa ba yung torpe ngayon? Kasi pag torpe, talaga mapag-iiwanan ka, so kailangan mo nang baguhin yan. 8 of Cups, you see? Kung ayaw mo mapag-iwanan, Gemini, kumilos ka na dahil makikita ko na itong opportunity na to na pwede mo namang sabihin, pakatalikuran mo rin. Pero sayang naman kasi tingin ko naman pwede may marating to o merong magiging kahihinatnan kung ano man tong sitwasyon na gusto mong i-pursue. 'Di ba? Kasi kung mauunahan ka ng takot, like sabi ko nga, wala kang self-confident kanina, 'di ba? Pwede kang mapag-iwanan o pwedeng mawala tong chance na to sa'yo. So, heads up yan, Gemini. Sa iba, pwedeng love. Or, kasi may mga, kaya nga sabi ko, kunin mo lang kung saan ka makaka-resonate. Diba? Kasi pwede nga tong happily ever after na to, pwedeng sa trabaho na pinapangarap mo, pero hindi mo magawa dahil may confusion ka. Kasi itong 2 of Cups is also taong nagtutulungan or may pagkakaisa, which is, ito yung pangarap mo in the past, na hanggang ngayon gusto mo pa rin yung trabaho na yon, inaasam-asam mo pa rin, pero since hindi ganun ka yung confident mo sa sarili mo, na tingin mo hindi mo kaya, baka yung opportunity o itong chance na to is mawala. Diba? So, yun ang magiging aware ka, lalo na nitong yung present energy. And then, ang 7 of Wands in the future, Knight of Wands. Oh, okay. So, itong 7 of Wands na to, yes, ando dun yung struggle. Pero kinonfirm ng Knight of Wands, which is determinado. Porsigido. So, kahit na nawawalan ka ng tiwala sa sarili mo, dahil kanina nga, di ba, the magician is, kaya mong ibahin yun. So, pwede mong gawin. Pwede mong ituloy kung ano yung gusto mo na dati mo pang pinapangarap. At nasa sa'yo yun kung paano mo gagawin. At ang puhunan mo rito is yung determination, lakas ng loob, at taking a chance. Diba? Kasi, paano ka magkakaroon ng development or panibagong pupuntahan o chapter ng buhay mo kung hindi ka susubok, diba? Pero dahil nga ito yung kinlarify, Knight of Wands is kung ano yung nagugustuhan mo, kung ano yung nasa puso mo, gagawin mo. At may kita ko na in the future medyo magiging matapang ka na. Kung ngayon napanghinaan ka ng loob, wala kang tiwala sa sarili mo, in the future kumbaga baliktad, magiging matapang ka na. Parang, alam mo yung salitang kakapalan mo na yung mukha mo. 'Di ba? Kasi walang mawawala kung kikimi-kimi ka na lang, 'di ba? Okay, ang susunod
na message from universe ay Ten of Pentacles, Eight of Swords, the Lovers. See? Partnership. Ito yung gusto mo, ito yung gusto mong pupuntahan. At ito yung pupuntahan mo. Kasi nakikita ko si Ten of Pentacles dito. Ito yung wish fulfillment na inaasam-asam mo. Happy yung family o happy yung relasyon. Yun yung pinapangarap mo. So, papupuntahan mo yan basta tiwala lang sa sarili. Kung ano yung ipupulso mo. But, tanggalin mo to. Itong confusion, trap, na hindi ka na hindi matutupad yung pangarap mo, na nagkakaroon ka ng stress, hindi ka makatulog, tanggalin mo yan. Kasi magiging sagabal to. Pwedeng maging hadlang. Pero si Knight of Wands, nandiyan dyan, so, itutuloy mo pa rin. Huwag mo lang hayaang mangibabaw to yung baka hindi matuloy, o baka hindi ko kaya, baka hindi ako magustuhan. Tanggalin mo yan. So, Gemini, itong iyong reading. Sana nagustuhan mo. At see you ulit sa mga susunod pa nating reading. Bye!